Dominant Protector. Credit to the author. 4,421-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling ipahayag ang Rango, maraming Chambers of Commerce sa South Continent na matagal nang naghihintay, ang kumuha ng malalaking order at pumunta sa mga pinuno ng mga ahensya ng escort. Kung mas malakas ang Rango, mas sikat sila. Noong nakaraan, ang tradisyonal at makapangyarihang mga ahensya ng escort ay palaging ang pinakasikat sa mga pulong ng ahensya ng escort sa South Continent. Kinain nila ang karne, habang ang iba pang mga ahensya ng escort ay maaari lamang uminom ng sabaw. Ang mas maliliit na escort agency sa ibaba ng ranking ay hindi man lang makakuha ng sopas at manood lamang sa gilid. 5 taon na ang nakalilipas, ang ahensya ng bodyguard ng Kishan ay palaging mahinang kumpanya. Kahit na sa wakas ay bumangon sila upang maging isa sa 5 pinakamalaking ahensya ng bodyguard, hindi sila kasing tanyag ng mga tradisyonal na tycoon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakapasok na sila sa hanay ng mga sakam. Sa sandaling ito, si Wenhan ay napapaligiran ng isang grupo ng mga tao. Mayroong mga tagapamahala at tagapamahala ng higit sa 10 kamara ng komersyo, malaki at maliit. Sa kanila, ang Hong Chamber of Commerce na kinakatawan ng Hansto Chai ay ang pinaka-nakasisilaw. Kung ito man ay sa dami o kalidad, maaari na itong maging katumbas ng iba pang tradisyonal na mayaman at makapangyarihan. Maging ang mga tao mula sa 4 na Sis Escort Agency at ang Divine Wind Escort Agency ay hindi naiwasang mainggit sa ganoong buhay na eksena, lalo pa ang mga maliliit na escort agencies na walang maipakita dito. Ito ay orihinal na isang piraso ng karne na gusto nilang kainin. Ngayong biglang bumangon ang Kishan Escort Agency, mayroon na naman silang katunggali na gustong agawin ang karneng ito. Si Ming Yuan ang pinuno ng Kishan Escort Agency. Para siyang duwende nang maupo siya kasama ng mga pinuno ng iba pang 5 malalaking escort agencies, ngunit ngayon ay bigla na lang siyang umayos ng likod. Ang mga taong tulad ng walang hangganang dagat at buffon sa wakas ay nagsimulang magkusa na makipag-usap kay Ming Yuan. Tinutukoy ng lakas ang karapatan ng isang tao na magsalita. Ang ahensya ng bodyguard ng Kishan ay naging isa sa 5 malalaking ahensya ng bodyguard sa loob ng 5 taon, ngunit ngayon lang sila nagsimulang makakuha ng pagkilala sa iba pang 5 malalaking ahensya ng bodyguard. Ang kontribusyon ni Terence dito ay ang pinakamalaking. Pagkatapos ng 2 oras na pahinga, natapos ng mga escort agencies at ng Chambers of Commerce ang kanilang unang round ng negosasyon. Sa wakas ay nagsimula na ang ikalawang round ng kompetisyon. Ang lahat ng mga escort company ay nagsimulang kuskusin muli ang kanilang mga kamao. Ang mga nangunguna ay kailangang mapanatili ang kanilang kalamangan, at ang mga nasa likod ay kailangang humabol. Bagamat maraming Chambers of Commerce ang nakapag-order na ng malalaking order, hindi kailanman ilalagay ng mga negosyante ang kanilang mga itlog sa isang basket. Marami pa silang order sa kanilang mga kamay. Hanggat mahusay silang gumanap, ganap na posible para sa kanila na makahabol at makasama sa hanay ng mga carnivores. Ang ikalawang round ng kompetisyon ay malapit din na nauugnay sa iyong escort. Ito ay magiging isang mapanganib na paglalakbay sa dagat. Inihayag ng walang hangganang dagat sa lahat. Nang marinig ang pangalang ito, tumango ang lahat. Sa ibang lugar, dahil nasa lupa ang mga escort agencies, baka hindi na nila kailangang pumunta sa dagat habang buhay. Gayunpaman, sa mga lugar ng dagat sa South Continent, kung wala kang mahusay na kasanayan sa paglalayag, hindi ka maaaring maging isang escort, dahil ang bawat escort mission dito ay kailangang pumunta sa dagat. Napakasimple ng mga patakaran ng kompetisyon. Ang bawat escort agency ay magpapadala ng Golden Core Stage Escort at mag-iisang magdadala sa barko sa isang seksyon ng Sea Road. Magkakaroon ng Miasma Fog, Hidden Rift, Whirlpool, at ilang itinalagang pirate sa kalsada. Anyway, ang mga bagay na maaari mong makaharap sa iyong karaniwang escort journey ay lalabas sa kompetisyon. Ipinaliwanag ng walang hangganang dagat ang mga patakaran sa lahat. Naayos na pirata. Napakurap si Terence. Ang lahat ng iba ay madaling maunawaan, ngunit ang nakapirming pirata na ito. Ito ay medyo kakaiba. Brother Ford,
Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang mga tinatawag na fixed pirates na ito ay ang mga madalas na nakapwesto sa iisang lugar. Hanggat may dumaan na barko sa loob ng kanilang hanay ng paningin, hahabulin nila ito at mananakawan ito. Bagamat karamihan sa mga pirata ay kadalasang gumagawa ng mga krimen habang tumatakbo, mayroon talagang isang bilang ng mga nakapirming pirates sa tubig ng South Continent, at mas komportable sila dahil sa mga karagatan. Paliwanag ni Wenhan. So ang mga pirata na lumabas sa kompetisyong ito ay mga tunay na pirata. Hindi maiwasan ni Terence na ma-curious. Imposibleng yan. Maaari tayong makipagkompromiso sa pirates kapag naghahatid tayo ng mga kalakal, ngunit ito ang kaganapan ng ahensya ng escort sa Timog Kontinente kahit gaano pa karaming pirates ang dumating, siguradong papatayin natin silang lahat. Tsaka, bakit makikipagtulungan sa atin ang mga totoong pirata sa kompetisyon? Natawa si Wenhan at nag-isip. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga itinalagang pirates na ito ay dapat itago ng mga tao mula sa 5 pangunahing ahensya ng escort. Noon, may mga katulad na kompetisyon. Lahat sila ay gumawa nito. Dahil alam nila nakakampi natin sila, tapos itong mga pirata na ito ay pinagdadaanan lang. Hindi naman talaga natin sila mapapatay, di ba? Hindi yun inisip ni Terence. Hehe, Kuya Ford, nagkakamali ka dito. Tingnan mo na lang ang unang round ng kompetisyon. Bihira ang pumatay ng tao sa ibang lugar, pero dito, pangkaraniwan na ang nangyayari. Kahit na itong mga designated pirates ay mga tao mula sa 5 major escort agencies in disguise, siguradong papatayin nila ito kapag nakasagupa sila. Sa oras na iyon, hindi bababa sa 5 ang makakalaban nila, siguradong makakaharap nila ang isa. Napabuntong hininga si Wenhan at umiling. Lahat ng mga escort mula sa escort agency ay maglalaban-laban sa isang bagong ruta sa dagat na natukoy na. Wala pang nakabiyahe sa rutang ito sa dagat noon. Lahat ng nakalubog na bahura, whirlpool, at maging ang mga nakatalagang pirates na makakasalubong mo sa daan ay hindi susunod sa anumang mga patakaran. Ang walang hangganang dagat ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng mga patakaran. Natahimik ang lahat sa audience. Ang ganitong uri ng kompetisyon ay tila simple dahil kailangan lang nilang maglayag sa dagat. Hindi na kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay tulad ng sa unang round, ngunit nakikita na ng mga tunay na eksperto ang panganib. Ang isang ganap na hindi pamilyar na bagong ruta sa dagat ay isang malaking hamon para sa sinumang navigator. Gaano man sila karanasan, may panganib na tumaob. Sa ilalim ng fog ng dagat na tumatakip sa kalangitan, anumang nakatagong bahura o whirlpool ay malamang na pumatay ng mga tao. Kung nakatagpo sila ng pirates, walang pagkakataon na mabuhay. Isa pa. Ang mga itinalagang pirates ay ipinadala ng 5 pangunahing ahensya ng escort. Kaming 5 judge ay pipili ng isang set ng mga coordinate, at pagkatapos na random na paghaluin ang mga numero, makakakuha kami ng bagong set ng random na mga coordinate. Sa madaling salita, walang sinuman, kabilang kaming 5 na judge, ang makakapaghula ng maaga sa lokasyon ng pirata. Maaari naming igarantya ang ganap na pata sa kanila. Malakas na sabi ng walang hangganang dagat. Nagkatinginan ang lahat sa ibaba ng stage, at walang umimik. Bagamat mahirap sabihin kung ano ang magiging partikular na pagpapatupad, kahit man lang mula sa pagtatakda ng mga panuntunan, walang dapat mapili. Maging ang mga tao mula sa 5 pangunahing ahensya ng escort ay mahihirapang pakialaman ito. Siyempre, dahil ang mga itinalagang pirates ay binubuo ng mga tao mula sa 5 pangunahing ahensya ng escort, kung sila ay talagang nakatagpo ng mga ito, ang mga kalahok mula sa 5 pangunahing ahensya ng escort ay magkakaroon ng ilang kalamangan kaysa sa iba pang mga ahensya ng escort. Pagkatapos ng lahat, ang mga pirates ay may kanilang sariling mga tao sa loob nila. Gayunpaman, sa ganitong uri ng kompetisyon, kapag nakatagpo sila ng mga nakapirming pirates, natural na sila ay idedeklarang out. 4,422. Sa makatuwid, wala itong malaking pagkakaiba kung mayroon silang kanilang sariling mga tao o wala, at hindi talaga ito makakaapekto sa kinalabasan ng kompetisyon. Sa makatuwid, lahat ay pumikit dito at walang anumang mga opinyon. Maaari ko bang tanungin ang pinuno ng Escort High, ang mga bagong ruta ng dagat na ating tinatahak sa isa't isa, o lahat sila ay nasa parehong ruta ng dagat?
May biglang nagtanong sa crowd. Malinaw kung masasabi sa iyo ito. Ang lahat ng mga kalahok ay nasa parehong ruta sa parehong lugar ng dagat. Ang mga ruta ay halos pareho. Gayunpaman, upang maiwasan ang mga tao na maging pasibo at sadyang sumunod sa iba upang subukan ang panganib, sa panimulang pantalan, ang bawat barko ay dapat na hindi bababa sa 20 metro ang pagitan. Ngayon ang oras kung saan ang fog ng dagat ay ang pinakamabigat. Kapag sila ay nahihirapang makapasok sa dagat, kaya't sila ay mahihirapang makapasok sa dagat, kaya't sila ay nahihirapang makapasok sa dagat, kaya't sila ay mahihirapang makapasok sa dagat, kaya't sila ay nahihirapang makapasok sa dagat, kaya't sila ay nahihirapang makapasok sa dagat. Posisyon ng bawat isa. Mahinahong sagot ng walang hangganang dagat. Kung gayon, paano kung may sumubok na tumakas at lumiko sa kalahati bago nila matapos ang paglalakbay? Tanong ulit ng isa sa crowd. Nang sabihin ito, hindi napigilan ng lahat na ipikit ang kanilang mga tenga. Mayroon talagang isang lalaki na nagkaroon ng ganoong ideya. Magandang tanong. Ang panimulang punto at pagtatapos ng paglalakbay na ito ay itatakda sa Mauling Pier. Gayunpaman, mayroong isang dapat dumaan na 20 milya ang layo. Ang mga tauhan ng pulong ay naghihintay sa iyo doon. Makakabalik ka lamang pagkatapos mong magkaroon ng selyo sa kanilang mga kamay. Ang mga resulta ng pag-ikot na ito ay mabibilang. Kung sino man ang maglalakas loob na lumiko sa kalahati, hindi lamang siya magkakaroon ng anumang mga puntos sa espiritual, ngunit siya ay nasa espiritual na mga puntos, ngunit ang esked ng 300. Sagot ng walang hangganang dagat. Paano ang mga partikular na puntos? Paano mo ito kinakalkula? May nagtanong sa gitna ng kaguluhan. Napakasimple lang. Kakalkulahin natin ito ayon sa oras na kailangan ng bawat tao para makapasa. Ang makakapasa sa isang joystick time ay makakakuha ng 200 puntos. Ang makapasa sa 2 joystick na oras ay makakakuha ng 100 puntos. Ang makapasa sa 3 joystick na oras ay makakakuha ng 50 puntos. Ang makakapasa sa 4 na joystick na oras ay makakakuha ng 30 puntos. Ang makapasa sa 5 joystick na oras ay makakakuha ng bilang ng 5 joystick. Stick time? Hindi na kailangang kalkulahin ang mga puntos dahil ang mga taong ito ay karaniwang hindi babalik. Malakas na sabi ng walang hangganang dagat. Ang joystick na tinutukoy niya ay hindi ang maikling joystick na pamilyar sa mga ordinaryong tao. Sa halip, ito ay isang mahabang joystick na espesyal na iniutos ng General Assembly. Tulad ng unang round ng pagnanakaw, ang oras na kinuha ay mas mahaba kaysa sa karaniwang konsepto ng isang joystick. Kung hindi, ang bagong ruta sa dagat ay 40 milya ang haba. Kalimutan ng tungkol sa mga panganib sa daan, kahit na pamilyar sila sa ruta, ang kaunting oras na ito ay hindi magiging sapat. Sa puntong ito, ang lahat ay may malinaw na pag-unawa sa mga patakaran ng ikalawang round ng nabigasyon. Susunod, nasa 32 escort agencies kung paano nila aayusin ang kanilang mga tropa. Hindi tulad ng unang round, bagamat limitado rin ito sa Jindan Stage Masters, ang ikalawang round ay walang mataas na kinakailangan para sa lakas ng escort. Kahit na ang maagang yugto ng Jindan ay hindi imposible. Gayunpaman, mayroong isang punto. Ang karanasan sa paglalayag ay dapat na napakayaman. Kung hindi, gaano man kalakas ang escort, wala itong silbi. Kung talagang nakatagpo sila ng nakalubog na bahura o whirlpool, sa sandaling lumubog ang barko, hindi banggitin ang isang master ng Golden Core Stage, kahit na ang master ng Nascent Soul Stage ay mamamatay lamang kapag nahulog sila sa malawak na dagat. Bagamat patuloy na sinasabi ng mga magsasaka na gusto nilang sumalungat sa langit, ngunit sa harap ng malawak na dagat, kahit sa antas ng Nascent Soul Stage, malayo sila sa pagkakaroon ng kumpiyansa na labanan ito. Kahit na anong ahensya iyon, palaging may ilang karanasang escort. Gayunpaman, sa oras na ito, walang sino man ang gagawa ng inisyatiba upang mag-sign up. Walang ibang dahilan. Ang round ng kompetisyon na ito ay tila simple, ngunit sa katotohanan, ito ay mas mapanganib kaysa sa unang round. Ang unang round ay ang magpapatayan ng mga tao sa bukas. Mukhang duguan at malupit, pero at least nakikita nila ang mga kalaban nila. Kahit na sila ay namatay, sila ay mamamatay ng malinaw.
Gayunpaman, sa ikalawang round na ito ng mapanganib na pag-navigate sa rehiyon, ang mga nakatagong rift at whirlpool sa ilalim ng fog ng dagat ay mas mapanganib kaysa sa ilang mga kaaway ng Jindan. Ang susi ay hindi nila makita ang mga ito, at sa huli, hindi nila alam kung paano sila namatay, hindi banggitin na may mga pirata sa kanila. Ito ay ganap na hindi pamilyar at ganap na random. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kahit na ang pinakamay karanasang escort ay hindi magkakaroon ng kaunting kumpiyansa. Sa sandaling sila ay tumulak, kung makakabalik silang buhay ay nakasalalay sa dalawang bagay, ang isa ay kasanayan sa paglalayag, at ang isa ay swerte. Masasabing ang huli ay higit na mahalaga kaysa sa una. Hindi na ito tinawag na pagtataya sa buhay, kundi isang tunay na sugal ng buhay. Sa maraming mga kaso, ang mga tao ay maaaring maging masigasig na ipagsapalaran ang kanilang buhay, ngunit kakaunti lamang ang nang-ahas na isugal ang kanilang buhay. Una sa lahat, kailangan niyang maging isang bihasang bodyguard sa paglalayag, at kasabay nito, kailangan niyang maging isang super gambler na naglakas loob na isugal ang kanyang buhay. Walang sino man sa mundong ito ang nagtataglay ng dalawang katangiang ito sa isa, dahil sa malawak na dagat, walang sugarol ang mabubuhay ng matagal. Katulad ng dati. Kung sino man ang willing na magkusa na lumahok, anuman ang resulta, ang escort agency ay gagantimpalaan ka ng 50,000 spiritual jades. May gustong mag-sign up? Patuloy na ginamit ni Wenhan ang espiritual na jade bilang isang nakakasakit na diskarte. Ito pa rin ang parehong prinsipyo, palaging may magigiting na lalaki na may malaking gantimpala. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang tumugon ng masigasig tulad ng dati. Nagkatinginan ng mga escort mula sa ahensya ng bodyguard ng Kishan at lumiit ang kanilang mga leeg. Hindi sila nang ahas na tingnan si Wenhan sa mata, natatakot na tawagin sila ng kanilang young master sa publiko. Sa unang round ng kompetisyon, ang tatlong magkakapatid na nagtutulungan sa kanila sa mga karaniwang araw ay binugbog hanggang sa mamatay sa harap ng mga mata ng lahat. Naiwan pa rin sa field ang matingkad na pulang dugo nila hanggang ngayon. Ang ganoong pagkabigla at pananabik ay hindi maaaring matuno sa maikling panahon. Bukod dito, mayroon talagang mga tao na hindi natatakot na ipagsapalaran ang kanilang buhay. May posibilidad man lang na mabuhay sa ganitong uri ng buhay at kamatayang labanan, ngunit alam ng sinumang may kaunting sentido komun na ang paglalayag sa ganap na hindi pamilyar at mapanganib na tubig ay hindi naiiba sa panliligaw sa kamatayan. Sea fog, mga nakalubog na rift, whirlpool, at pirates. Kung ang mga ito ay inilagay ng mag-isa, hindi sila magiging nakakatakot. Ngunit kapag ang lahat ng mga ito ay pinagsama-sama, ito ay talagang isang bagay ng buhay at kamatayan. Gaano man sila katiwala sa kanilang mga kasanayan sa pag-navigate, hindi sila nang ahas na kunin ang trabahong ito na halos tiyak na kamatayan. Tanging sa swerte na lumalaban sa langit at mga kasanayan sa nabigasyon ay magkakaroon ng kaunting pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, sino ang handang magtaya ng kanilang buhay sa swerteng ito? Bagamat maganda ang 50,000 espiritual na jade, natatakot ang lahat na hindi nila ito kayang gastusin kahit na may buhay silang kumita nito. Nang makitang walang nagkusa na mag-sign up, si Wenhan ay nahuli sa isang dilema. Kung talagang hindi niya kaya, ang tanging paraan na lang ay ang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang young master ng bodyguard agency para pilitin ang mga kandidato na mag-sign up. Kung tutuusin, hindi naman siya basta-basta sumuko. Gayunpaman, ito ang pinakamasamang plano na hindi mapili. Kung talagang ginawa nila ito, hindi banggitin kung ang mga napili ay talagang makikipagtulungan, kahit na sa mga tuntunin ng moral, ito ay tiyak na isang napakalaking dagok. 4,423. Pagkatapos nito, magiging ganap na hindi makatutuhanang asahan ang lahat na gagawa ng inisyatiba upang tumulong, o kahit na lumaban hanggang kamatayan para sa kaluwalhatian ng ahensya ng bodyguard, tulad ng sa unang round. Ang pagpilit sa kanyang daan ay ang pinakamasamang plano, ngunit ang kompetisyong ito ay hindi maaaring iwanang walang laman. Nakalok ang mga kilay ni Wenhan. Pagkaraan ng mahabang panahon ay nag-alinlangan, bigla siyang nagngangalit. Damn it! Kung hindi, siya ay personal na sumama sa labanan. Hindi nakakagulat na may ganoong ideya si Wenhan. Pagkatapos ng lahat, ang ahensya ng bodyguard ng Kishan ay pag-aari ng pamilya Chi.
Dahil walang ibang nang-ahas na gumawa ng ganoong bagay na halatang kasiraan ng buhay ng ahensya, siya lang, ang young master, ang personal na gagawa nito. Gayunpaman, mayroong isang malaking nakatagong panganib dito. Kung hindi bumalik si Wenhan, mawawala ng young master ang Kishan Escort Agency. Higit sa lahat, walang sino man ang maaaring pumalit sa pangkalahatang sitwasyon para sa kanya. Kung walang pinuno, ang lahat ng pagsusumikap na pinaghirapan ng Kishan Escort Agency ay walang kabuluhan. Bukod dito, kahit na talagang gustong gawin ito ni Wenhan, hinding-hindi papayag ang kanyang ama, si Ming Yuan. Sa bagay, isa lang naman ang anak niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Saglit, sumakit ang ulo ni Wenhan. Nakita rin ni Butler Song na nakatayo sa tabi niya ang problema at hindi niya maiwasang mabagabag. Sa pagkakaibigan ng kanta ni Butler at ng mag-amang Chi, handa siyang tulungan si Wenhan na malutas ang kanyang mga problema. Para sa ahensya ng bodyguard ng Kishan, handa siyang dumaan sa apoy at tubig. Gayunpaman, ang problema ay siya ay isang master ng orihinal na yugto ng sanggol. Ang mga patakaran ng kompetisyon ay nangangailangan sa kanya na nasa Golden Core stage. Ano ang pinakamagandang gawin? Nagkatinginan ng lahat ng nasa Kishan Bodyguard Agency. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin, at ang sitwasyon ay nahulog sa isang pagkapatas. Kuya Chi, pupunta ako. Biglang sabi ni Terence. Natigilan si Wenhan at napatalon sa gulat. Mabilis niya itong pinigilan, hindi, Kuya Ford, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit tiyak na hindi ka makakapunta sa pagkakataong ito. Nakapagdesisyon na ako na mismo ang gagawa. Si Terence ay isang pambansang kayamanan sa ahensya ng bodyguard ng Kishan. Hindi nila siya papayagang gumawa ng ganito. Kahit na si Wenhan mismo ang gumawa nito, ito ay mas mabuti kaysa hayaan si Terence na mamatay ng walang kabuluhan. Si Wenhan ay ang young master ng Kishan Bodyguard Agency, kung tutuusin. Responsibilidad niyang umakyat sa panahong tulad nito, ngunit si Terence ay nasa labas ng tulong. May utang na siyang malaking pabor kay Terence sa pamamagitan ng pagpunta sa escort agency meeting sa South Continent. Paano nila siya hinayaan na lumahok sa isang mapanganib na kompetisyon? Bukod dito, hindi siya isang veteranong escort na may masaganang karanasan sa paglalayag. Kuya Chi, kailangan ka pa rin ng bodyguard agency para mamuno. Parang isang mapagpasyang labanan sa larangan ng digmaan. Paano ka, ang commander, personal na makakasama sa labanan? Kung makikita ito ng ibang tao, iisipin nilang walang tao sa Kishan Escort Agency. Hinawakan ni Terence ang kanyang balikat at seryosong sinabi, mayroon akong karanasan sa paglalayag, at tiwala ako sa ganitong uri ng bagay. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo ito sa akin. Hindi ko talaga kaya. Kahit gaano ka pa ka-experience, mahirap makabalik ng buhay mula sa ganitong klaseng kompetisyon, pati ikaw, Kuya Ford. Siguradong hindi kita bibitawan, at kahit ang tatay ko ay hindi papayag. Mariing umiling si Wenhan. Kuya Chi, may itatanong ako sayo. Nagsinungaling na ba ako sayo? Biglang tanong ni Terence. Hindi ko ginawa. Hindi mapigilan ni Wenhan na matigilan. Kung gayon, nakita mo na ba akong gumawa ng isang bagay na hindi ako tiwala? Tanong ni Terence. Ito. Sa tingin ko ay hindi. Napakamot ng ulo si Wenhan. Kahit na ang kabilang partido ay nakagawa ng maraming nakakagulat na bagay, kapag pinag-isipan niya ito ng mabuti, ang lahat ay tila nasa kanyang kontrol. Hindi niya naramdaman na wala na iyon sa kanyang kontrol. Tapos ayon. Sinsabi ko confident ako, then natural confident ako. Mukha ba akong taong magbibiro sa buhay niya? Tumawa si Terence habang kinukuha ang formula sa mga kamay ni Wenhan. Hindi na niya hinintay na mag-react si Wenhan habang isinulat niya ang pangalan ni Terence Ford. Hindi alam ni Wenhan at Butler Song kung matatawa o maiiyak sa eksenang ito. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Bagamat katutubo nilang naramdaman na hindi nila maaaring hayaan si Terence na gawin ito, nagawa na ito ni Terence. Paano nila siya mapipigilan? Hindi naman niya basta-basta mapunit ang lahat ng ugali at pilitin siyang hindi umakyat, di ba? Para sa iba pang mga escort mula sa ahensya ng bodyguard ng Kishan, tumingin sila kay Terence ng may higit na paggalang. Dati,
Kinikilig lang sila sa katayuan at lakas ni Terence, pero ngayon, lalo silang humanga sa katapangan ni Terence. Ang sinumang maglakas loob na isugol ang kanilang buhay ay isang mapanganib na tao na hindi nila kayang guluhin. Para sa mga taong tulad ni Terence, na may parehong lakas at katayuan, at nang ahas na isugol ang kanyang buhay, para siyang Diyos ng digmaan. Nakayuko lamang siya sa kanya, hindi nagpapakita ng anumang kawalang galang. Hehe, isama mo sa listahan ng pangalan. Nakangiti si Terence habang ibinalik ang form kay Wenhan. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay para bigyan ng pabor ang ahensya ng bodyguard ng Kishan. Gaya ng sinabi ni Terence, ito ay lubhang mapanganib para sa iba, ngunit ito ay isang maliit na bagay para sa kanya. Totoong walang gaanong karanasan sa paglalayag si Terence, hindi man lang siya bihasa sa pag-navigate sa hamog, lalo pa ang mga nakatagong banta tulad ng mga bahura at whirlpool. Ngunit sapat na iyon para madali niyang mahawakan ang kompetisyong ito. Nagkatinginan sina Wenhan at Butler Song at mapait na ngumiti. Hindi nila alam kung dapat nilang tanggapin o hindi, ngunit alam nila na si Terence ay nakapagdesisyon na. Alam nila na imposibleng kumbansihin siya kung hindi man. Wala na silang masabi at tanging puso na lang ang kanilang nasabi sa kanya. Sa panig ng ahensya ng bodyguard ng Kishan, ang tulong ni Terence ang nagligtas kay Wenhan mula sa krisis, kaya wala silang problema sa pagpili ng kandidato para sa labanan. Gayunpaman, ang iba pang ahensya ng bodyguard ay nasa dilema pa rin. Walang ibang paraan. Walang gustong gawin ang ganitong uri ng bagay. Gaano man kalaki ang gantimpala, wala itong silbi. Napakabukas palad na ni Wenhan na mag-alok ng 50,000 espiritual na jade. Kung hindi man iyon epektibo, paano naman ang ibang ahensya ng bodyguard? Iyon pa rin ang kasabihan, ang mga espiritual na jade ay hindi isang bagay na maaaring makuha sa buhay ng isang tao, ngunit sa parehong oras, ang isang tao ay kailangang mabuhay upang gugulin ang mga ito. Ito ay simpleng ritmo ng panliligaw sa kamatayan, at lahat ay hindi hanggal. Sa ikalawang round ng kompetisyon, ang karaniwang sistema ng gantimpala ay walang silbi. Ang iba pang ahensya ng bodyguard ay hindi tulad ng Kishan Bodyguard Agency, kung saan si Terence ang tumayo para sa kanila. Ang tanging magagawa nila ay pilitin ang mga tao na sumama sa kanila, na siyang huling paraan na naisip ni Wenhan. Alam ng lahat na ang pamamaraang ito ay napaka-demoralizing. Kung mayroon silang pagpipilian, walang sino man ang handang gawin ang pagpipiliang ito. Kung kaya nilang sumuko, maraming escort agencies ang susuko sa sarili nilang inisyatiba. Kung tutuusin, hindi nila inaasahan na makakuha ng maraming puntos mula sa ganitong uri ng sapilitang pagpili. Maaari rin silang maging makatuwiran at mapanatili ang kanilang moral. 4,424. Sa kasamaang palad, walang escort agency sa South Continent ang nagbigay ng karapatang mag-forfeit. Kapag na-forfeit ang isang escort agency sa anumang round ng kompetisyon, hindi lang ito mawawala ng mga puntos ng kompetisyon kundi tuluyang aalisin sa South Continent Escort Agency Alliance. Ang nasabing resulta ay katumbas ng isang sakuna para sa alinmang ahensya ng escort. Hanggat nawala ang proteksyon ng South Continent Escort Agency Alliance, hindi maiiwasang maging biktima sila ng Pirates of the South Continent. Sa oras na iyon, hindi pa nila alam kung paano sila namatay, lalo pa ang pagkakaroon ng matatag na paninindigan sa negosyo ng escort. Ang pagpili ng mas maliit sa dalawang kasamaan, ang lahat ay pinilit na gawin ito nang walang magawa. Dahil hindi sila maaaring sumuko, maaari lamang silang magngangalit ng kanilang mga ngipin at pilitin ang isang tao na lumaban. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang mga ahensya ng escort ay karaniwang hindi na humingi ng mga puntos para sa kompetisyon na malinaw na sinadya upang ipadala sila sa kanilang pagkamatay. Sa halip, sila ay napaka-pragmatic at sinubukang mabawasan ang kanilang mga pagkalugi hanggat maaari. Ang mga lubos na umaasa sa mga eksperto ng escort agency ay natural na ayaw na ipadala sila sa kanilang kamatayan. Sa makatuwid, marami sa mga ahensya ng escort ang nagpadala ng isang grupo ng mga matatanda, mahina, may sakit, at may kapansanan sa round na ito. Karamihan sa mga taong ito ay walang gaanong lakas o kakayahang magpakitang gilas. Marami sa kanila ay malubhang nasugatan noong sila ay bata pa, at mayroon pa rin silang malubhang epekto hanggang ngayon. Ang ilan sa kanila ay may malubhang karamdaman at nasa bingit ng kamatayan.
Sa halip na sayangin ang kanilang mga araw at maghintay ng kamatayan, mas mabuting kunin ang pagkakataong ito para kumita ng espiritual na jade para sa kanilang mga pamilya. At saka, kahit ayaw nilang pumunta, pilit silang itatapon ng bodyguard agency. Kailangan nilang pumunta kahit ayaw nila. Kung gumawa sila ng gulo ngayon, tiyak na mas malala ang kamatayan ng kanilang mamamatay. Kaya naman, wala silang choice kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Katulad ng unang round, bago magsimula ang kompetisyon, kailangang ibigay ng lahat ng bodyguard agencies ang listahan ng mga kalahok sa mga judges, at pagkatapos ay i-display ito sa buong audience. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa unang round, si Ming Yuan ay orihinal na nasa mabuting kalagayan. Gayunpaman, nang matanggap niya ang registration form mula sa kanyang anak, si Wenhan, at makita ang pangalan ni Terence Ford, agad siyang natigilan. Walang sabi-sabi, subconsciously gusto niya itong sampelan. Siya ay handa na lumipad sa isang galit sa lugar. Nababaliw ka na ba? Sumabog ang galit ni Ming Yuan. Tinuro niya ang ilong ni Wenhan at pinagalitan siya. Kung hindi dahil sa katotohanang nasa paligid ang mga pinuno ng iba pang 5 malalaking ahensya ng bodyguard, ibiniti na sana niya si Wenhan at binugbog. Dad, huminahon ka muna, huwag kang magagalit. Alam ni Wenhan na mangyayari ito. Ngumiti siya ng mapait at nagpaliwanag, tumanggi ang iba na pumunta. Gusto kong gawin ito sa aking sarili, ngunit sinabi ni Terence Ford na siya ay may tiwala at nagpumilit na kunin ang trabaho. Inagaw pa niya sa akin ang registration form at hindi ko siya napigilan. Kailangan natin silang pigilan kahit hindi natin kaya. Tinutulungan nila tayo sa kabaitan ng puso nila, pero hindi natin sila kayang dayain. Hindi mo man lang ba ito naiintindihan? Pinandilatan ni Ming Yuan si Wenhan at sinabing, hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili. Tingnan kung paano nila ito ginagawa. Hindi ka ba maaaring matuto mula sa kanila at makahanap ng isang matanda, mahina, may sakit, o may kapansanan upang harapin ito? Ngunit kahit na sila ay matanda na, mahina, may sakit, o may kapansanan, masyadong nakaka-demoralize na pilitin ang mga tao na pumili. Madali ring mag-iwan ng anino sa puso ng bawat isa. Sa katagalan, hindi ito maganda para sa ahensya ng bodyguard. Mas mabuti kung ako mismo ang gagawa. Napakunot ang noo ni Wenhan. Sa pagkakaroon ng elite na edukasyon mula sa murang edad, alam niya na ang katapatan ng mga tao ang susi sa tagumpay o kabiguan ng anumang puwersa. Kapag nawala na ang puso ng mga tao, kahit na ang isang tradisyonal na mayamang pamilya tulad ng 4 na SIS escort agency ay mahuhulog sa kailaliman ng isang nasirang bangungot, lalo pa ang Kishan Escort Agency, na isa sa 5 pangunahing ahensya ng escort. Masyadong malaki ang presyo at walang kayang magbayad. Sino ba ang nagsabi na kailangan nating pilitin ang tao na pumili? Kung ayaw mo, ikaw na lang ang gumawa. Sino ka? You're the young master of the Kishan Bodyguard Agency and you'll be the head of the agency in the future. Hindi mo ba magagamit ang utak mo bago mo gawin ang mga bagay-bagay? Ang mukha ni Ming Yuan ay puno ng pagkabigo habang kinakatok niya ang ulo ni Wenhan. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin, Dad? Walang magawang sabi ni Ming Yuan habang hawak niya ang kanyang ulo. Gago ka ba? Hindi ba laging sinasabi ni 8th brother na ayaw na niyang mabuhay dahil sa mga dati niyang sugat? Pabayaan mo na lang siya. Nanlaki ang mga mata ni Ming Yuan habang nakapout. Saglit na natigilan si Wenhan bago niya naalala itong ika-8 kapatid ni Tang. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa ahensya ng bodyguard ng Kishan sa loob ng maraming taon at maaaring ituring na isang veteranong bodyguard. Bata pa lang daw siya ay nakagawa na siya ng pangalan sa South Continent Sea area. Dati siyang master na hindi kumbinsido ng 8 sa 7 tao. Gayunpaman, ang mga matapang at walang awa ay karaniwang walang magandang wakas. Ang ika-8 kapatid na ito ni Tang ay walang pagbubukod. Pagkatapos ng isang pagkabigo, lahat ng kanyang mga buto ay isa-isang nabali. Maging ang kanyang mga laman loob ay tinusok ng kanyang sariling mga buto. Halos magsumbong siya sa hari ng impyerno. Sa huli, bagamat siya ay nailigtas ng isang tao at nakabawi ng kaunti sa kanyang lakas, siya ay naiwan na may malubhang epekto. Pagkatapos sumali sa ahensya ng bodyguard ng Kishan, maaari pa rin siyang kumapit sa una.
Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, lalo na pagkatapos na malantad sa simoy ng dagat at ulan, ang mga epekto ay nagiging mas madalas, at ang mga ito ay nagiging mas seryoso, kaya hinihiling niya na siya ay patay na. May ilang beses na pinahirapan siya hanggang sa puntong gusto na niyang magpakamatay. Sinubukan pa niyang gawin ito, ngunit pinigilan ng iba. Ngayon, pinalaki siya ng bodyguard agency na parang walang ginagawa. Umasa lang siya sa pag-inom para manhid siya. Araw-araw, umiinom siya hanggang sa mamatay siyang lasing. Magandang pagkakataon ito para makalaya si ikawalong kapatid. Malaki rin ang kita ng pamilya niya para sa kanyang libing. Bagay na bagay para sa kanya at sa ahensya ng bodyguard namin. Bakit hindi? Bili ni Ming Yuan. Tama, ngunit tatay, ito lamang ang pinakapasov na paraan upang harapin ang trabaho. Walang paraan na makakakuha ka ng anumang mga puntos na tulad nito. Napakunot ang noo ni Wenhan. Score! Ine-expect mo talaga na makakascore ka sa segment na ito, tanga ka ba? Hindi makapaniwalang tumingin si Ming Yuan kay Wenhan. Itinuro niya ang walang hangganang dagat at sinabi sa mahinang boses, alam mo ba kung bakit may pangalawang round ng kompetisyon? Hindi ba kayong lima ang magkasama sa planong ito? Hindi maiwasang magtanong ni Wenhan. Yun lang ang sinasabi nila sa pangalan. Sa totoo lang, ang second round ng kompetisyon ay puro mungkahi ng apat na cis escort agency. Tapos, gumamit sila ng lahat ng klase ng pananakot at pangako para pilitin ang kanilang katayuan bilang pinuno ng underworld. Paliwanag ni Ming Yuan sa masamang kalooban. Hindi nakaimik si Wenhan. Hindi niya alam na may ganoong inside story. Naiintindihan mo na ba? Ang Demon Code Sea area ay palaging tahanan ng apat na cis escort agency. Ang tinatawag na bagong rutang dagat na ito ay maaaring hindi pamilyar sa atin, ngunit sa tingin mo ba ay isa rin itong hindi pamilyar na ruta ng dagat para sa kanila? Kaya naman, ito ay isang kompetisyon na iniekma para sa kanila. Siyempre, sila lang ang may tsansa na maka-score. Ang iba pang 31 katawan ay nag-aaral lamang ng mga scumpancy na ahensya. Ay puro wishful thinking. Napabuntong hininga si Ming Yuan. 4,425. Ito ay malinaw. Ang dahilan kung bakit ang apat na cis escort agency ay dumanas ng napakaraming problema upang makapasa sa kompetisyong ito ay upang mabilis nilang matanggal ang pagkakaiba ng score. Kung hindi, kung madaling makakuha ng mga puntos, ang ibang mga ahensya ng escort ay madaling makakuha ng mga puntos. Kung ang pagitan ng mga puntos ay ganap na sarado, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Ang apat na cis escort agency ang talagang may sakit. Hindi ko masasabi para sa iba, pero Kuya Ford, dahil sinabi niyang may kumpiyansa siyang harapin ito, dapat may kumpiyansa siya. Hindi siya ang uri ng tao na mahilig maglagay ng matapang na harapan at magpanggap na isang bayani. Umiling si Wenhan. Ay bakit napakatigas ng ulo mo? Si Terence Ford ay hindi lamang ang ating tagapagligtas, kundi pati na rin ang ating pinakamahalagang kakampi. Kahit na sinabi niyang tiwala siya, hindi natin siya hahayaang makipagsapalaran. Si Ming Yuan ay nagagalit sa kanyang sariling anak. Si Terence ay matalino at makapangyarihan, at siya ang honorary vice president ng Hong Chamber of Commerce. Nagkaroon din siya ng malapit na relasyon sa alagad ng makajos na madre ni Donghai. Sa lahat ng mga bagay na ito na pinagsama-sama, si Terence ay talagang isang taong may walang limitasyong potensyal sa hinaharap. Nagawa ni Ming Yuan na pamunuan ang ahensya ng bodyguard ng Kishan hanggang ngayon, at natural niyang nakita ito ng malinaw. Kung ano man ang sabihin ni Kuya Ford, maniniwala ako. Itay, kung nag-aalala ka, maaari mo siyang puntahan at kumbansihin ang sarili mo. Wala akong kakayahang gawin iyon. Sabi ni Wenhan. Ako. Si Ming Yuan ay puno ng kabastusan, ngunit pinigilan niya ito dahil napakaraming mahahalagang tao sa paligid niya. Tinapik niya ang ulo ni Wenhan at nag-aalalang naglakad pabalik-balik. Para siyang langgam sa mainit na kawali. Ibinuko ni Wenhan ang kanyang mga kamay at tumayo sa gilid na parang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Kahit anong pilit ng kanyang ama na hikayatin siya, hindi siya susuko. Alam niyang walang silbi ang pagsuko. Kapag nagpasya si Terence sa isang bagay, walang makakapigil sa kanya. Mahihirapan lang siya kung susubukan niyang hikayatin siya.
Pagkaraan ng mahabang panahon, si Ming Yuan ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan at nakatitig lamang kay Wen Han. Alam ni Wen Han na hindi niya makukumbansi si Terence, kaya wala siyang magagawa tungkol dito. Bilang isa sa 5 hukom, si Ming Yuan ay hindi maaaring umalis sa entablado at umalis sa paningin ng publiko maliban kung mayroong isang espesyal na sitwasyon. Kung hindi, ito ay makikita bilang isang underhanded na operasyon. Ang kanyang relasyon kay Terence ay malayo sa kalapit ng kanyang anak na si Wen Han. Maraming bagay ang masasabi ni Wen Han, ngunit hindi niya magawa. Tsaka, kahit sabihin niya, baka wala namang silbi. Walang pagpipilian si Ming Yuan kundi iulat ang pangalan ni Terence Ford, ngunit hinaila pa rin niya pabalik si Wen Han upang paalalahanan si Terence na huwag pilitin ang sarili sa kompetisyong ito. Kung napagtanto niya na ang mga bagay ay hindi maganda, dapat siyang bumalik kaagad. Ang pagbabalik sa kalagitnaan ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang puntos. Bagamat ito ay karaniwang katumbas ng forfeiting, hindi ito kasing seryoso ng pagka-forfeit bago ang laban, at hindi nito gagawing tanyag ang South Continent Escort Agency na alliance. Kailangan lang niyang bayaran ang halaga ng 300,000 espiritual na jade. Ang 300,000 espiritong si Jade ay hindi maliit na halaga sa anumang escort agency. Kung ang isang normal na escort ang maglakas loob na gawin ito, tiyak na mabubugbog sila hanggang mamatay. Gayunpaman, kung magagamit nila ang 300,000 espiritong si Jade para ipagpalit ang ligtas na pagbabalik ni Terence, hindi mararamdaman ni Ming Yuan o ni Wen Han na ito ay isang kawalan. Sa kabaligtaran, pakiramdam nila ay kumita sila ng malaking kita. Kung ikukumpara sa unang round, ang proseso ng pagpaparehistro para sa ikalawang paglalayag ay halatang mas mahaba. Bagamat isang tao lang ang kailangan nila, parang mahirap na trabaho ang listahan ng mga kalahok para sa bawat escort agency. Matagal bago nila maibigay ang listahan. Pagkatapos lamang ng isang dagdag na oras, sa pag-uudyok ng mga kawani, sa wakas ay natapos na ang listahan ng mga kalahok para sa 32 ahensya. Sa ilalim ng organisasyon ng mga kawani ng kumperensya, lahat ay sama-samang lumipat ng kanilang lokasyon at nakarating sa Moling Dock. Sa sandaling ito, matagal nang naklear ang pantalan. Ang orihinal na abalang mga barko ay naharang sa gilid. 32 sailboat lamang ang 20 metro ang layo sa isa't isa sa isang linya sa pantalan. Upang matiyak ang pagiging patas, ang 32 sailboat na ito ang pinakakaraniwang modelo sa iba't ibang lugar sa dagat ng South Continent. Lahat sila ay mga bagong barko ng parehong pamantayan. Sa ilalim ng mga tingin ni Wen Han at ng iba pang mga tao mula sa Kishan Escort Agency, sumakay si Terence sa sailboat na 5. Sumakay din ang mga kalahok mula sa iba pang 31 escort agency sa kani-kanilang bangka ayon sa kanilang ranking sa nakaraang grand meeting. Pumasok si Terence sa sabungan at tumingin sa paligid. Kapareho ito ng bangka na ginamit niya sa escort mission, kaya hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya alam kung paano ito piloto. Sa karamihan, hindi siya gaanong pamilyar dito. Sa sabungan, maliban sa compass, mapa ng ruta, at iba pang kinakailangang konbensyonal na bagay, mayroon lamang isang bagay na idinagdag sa konvensyon na ito. Ito ay isang maliit na jade plate array. Ang numerong nakamarka dito ay kapareho ng numero ng bangka, 5. Mahigit isang taon na siyang nasa Sky Class Island, mula sa North Island hanggang sa gitnang isla, at ngayon sa South Continent. Marami na siyang nakita, lalo na pagkatapos makipagkaibigan kina Terius at Melvin, mahuhulaan niya ang isa o dalawa kahit na hindi niya ito nakita. Ang maliit na jade tablet na may numero ay dapat na isang mother-child formation. Ang nasa harap niya ay isang child formation, at ang mother formation ay dapat nasa Demon Cold City. Ang mga numero ay tumutugma sa bawat isa. Kung may nangyari sa sailboat, no. 5, lalo na kung nawasak ang barko at napatay ang mga tao, masisira rin ang pagbuo ng maliit na jade plate, no. 5. Matatanggap kaagad ng mother formation ang balita, at natural na malalaman ng mga taong nagbabantay sa Demon Cold City kung ano ang nangyari. Tumunog ang malakas na busina, at sabay-sabay na tumulak ang 32 sailboat ng Moling Pier. Lumipad sila sa parehong direksyon at ruta. Walang dapat mangyari. Tumingin si Wen Han sa bangka ni Terence at tahimik na nanalangin.
Bagamat naniniwala siya na hindi gagawin ni Terence ang isang bagay na hindi niya pinagtitiwalaan, hindi niya maiwasang matakot sa oras na ito. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Kung may nangyari talaga kay Terence, kailangan niyang sisihin. Si Wenhan ay labis na kinabahan, ngunit ang mga taong namamahala sa iba pang ahensya ng bodyguard ay hindi mukhang nag-aalala. Mayroon silang ganap na walang malasakit na saloobin dahil ang mga sumabak sa labanan ay pawang matatanda, mahina, may sakit, at may kapansanan. Alam ng lahat na kapag umalis na sila, hindi na sila makakabalik, kaya wala na silang pag-asa. Ang tanging exception ay ang 4 na SIS escort agency. Hindi naman sila nag-aalala. Sa halip, sila ay lumitaw na lubos na kumpiyansa at determinadong makuha ang mga puntos sa ikalawang round. Para bang luto na ang mga puntos sa ikalawang round sa kanilang mga mata na hindi makatakas kahit gustuhin man nila. Not to mention the myriad of people waiting at dock, after the 32 sailboat set off, because they were all new ships of the same model, magkatabi pa rin silang sumulong sa simula ng regular na rutang dagat. Kahit na may kaunting puwang, napakaliit nito na maaaring hindi pansinin. 4,426. Gayunpaman, nang sila ay tunay na pumasok sa ganap na hindi pamilyar na bagong daan sa karagatan, biglang naging malinaw ang agwat. Sa ilalim ng fog ng dagat, ang visibility ay hindi alam na bumaba sa mas mababa sa 20 metro. Sa 32 barko, naririnig pa rin nila ang hangin at alon ng isa't isa, ngunit hindi na nila nakikita ang mga silhouette ng isa't isa. Ang ilan sa kanila ay walang mga silhouette. Ang kakayahang makita ang pinakamahalaga at mahalagang kadahilanan para sa lahat ng mga manlalakbay. Sa sandaling nabawasan ang visibility, nangangahulugan ito na walang paraan upang obserbahan ng maaga ang kapaligiran upang maiwasan ang mga panganib. Kapag ang mga mata ay nawala ang kanilang paggana, lalo na sa isang ganap na hindi pamilyar na bagong ruta ng dagat, madaling isipin kung gaano ito nakamamatay. Nabuhay man o namatay, ang lahat ay nakasalalay sa swerte. Kahit na ang pinakamaraming marino ay manginig sa sitwasyong tulad nito, ngunit si Terence, sa kabilang banda, ay walang gaanong karanasan. Alam niya lamang ang pinakapangunahing mga kontrol ng barko, at hindi niya ito makontrol sa sarili niyang mga kamay, ngunit siya ay may tiwala at panatag. Bang! Bang! Sa di kalayuan ay biglang may malakas na ingay mula sa gilid na sinundan ng pagbuhos ng tubig dagat sa cabin. Kasabay nito, sinabayan pa ito ng desperadong paghingi ng tulong, ngunit ang tunog na ito ay mabilis na nalunod ng malalaking alon. Walang alinlangan na ang barko sa hindi kalayuan ay malamang na tumama sa isang bahura, na naging sanhi ng pagkawasak ng barko at pagkamatay ng mga tao. Gayunpaman, hindi ito nakatulong. Sa ganoong visibility, hindi man lang makakita ng barko na lampas sa 20 metro, lalo pa ang isang bahura na nakatago sa ilalim ng dagat. Bago pa tuluyang humupa ang tunog sa gilid na ito, may biglang malakas na putok sa kabilang side. Ang kinalabasan ay pareho sa panig na ito, isa pang nakalubog na bahura. Kakaalis lang nila, at sa isang kisap mata, nawasak na ang mga bangka sa magkabilang gilid. Marahil ay maraming tao sa malayo na dumanas ng parehong kapalaran, ngunit hindi sila marinig ni Terence dahil natatakpan sila ng hangin. Sa pagharap sa lahat ng ito, ang sinumang normal na tao ay nasa gilid, na parang naglalakad sa manipis na yelo. Baka maisipan pa nilang tumakas, lalo na kung sila ang nasa posisyon ni Terence. Sinabi ni Wenhan na hanggat makakabalik siya ng ligtas, ayos lang kahit lumingon siya pabalik sa kalahati. Kung ibang tao, lumingon na sana sila sa oras na ito. Ngunit wala talagang plano si Terence na gawin iyon. Kahit na hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa unahan, at kahit na siya ay magtatapos tulad ng iba pang mga barko, na bumagsak sa isang bahura at pareho silang mapatay, siya ay kalmado pa rin at tahimik. Si Terence ay may lubos na tiwala dito. Hindi niya masabi kung ano ang nangyayari ng mag-isa, ngunit huwag kalimutan na ang Jade sa kanya ay may natural na function ng babala, na may 100% katumpakan. Sa sitwasyong ito ang pinakamahusay na oras upang i-maximize ang function ng babala ng Jade Pendant. Hindi mahalaga kung hindi niya alam kung nasaan ang mga nakalubog na bahura o kung may mga whirlpool sa unahan. Hindi mahalaga kung hindi niya alam kung nasaan ang mga itinalagang pirates, alinman.
Hanggat nag-beep ang Jade Pendant at agad niyang binago ang kanyang landas sa isang ruta nang walang anumang babala, magiging maayos ang lahat. Madali niyang maiiwasan ang lahat ng hindi napapansing panganib. Ang kakayahan ng babala ni Jade ay perpekto para sa kapaligirang ito. Sa napakalakas na cheat na tumulong sa kanya, nagawa ni Terence na imaneho ang barko ng madali at masaya. Kung titingnan ng isa ang mga layer ng sea fog mula sa himpapawid, makikita nila ang isang kakaibang eksena. Sa malawak na dagat, may mga dumi sa lahat ng dako sa likod nila, at sa dagat sa harap, ang sailboat no. 5 ay patuloy na tinatahak ang lahat ng uri ng kakaibang ruta, minsan ay hugis Z, minsan ay hugis ahas. Sa madaling salita, hindi ito patungo sa isang tuwid na linya, ngunit paikot-ikot. Gayunpaman, ang kakaiba at baluktot na rutang ito na tila may mga mata sa kalangitan. Matalinong iniwasan nito ang lahat ng nakalubog na bahura at dumaan pa sa mga dambuhalang whirlpool na lumilitaw paminsan-minsan. Ito ay isang mapanganib na eksena, ngunit si Terence, ang controller ng barko, ay napakalmado. Ang round na ito ng kompetisyon ay tulad ng inaasahan ng lahat. Wala pa sila sa kalahati, at ang 32 ahensya ng seguridad ay halos ganap na nolipol. Kahit saan pumunta si Terence, magkakaroon ng mga basura at mahilig sa game na isda sa dagat. Tungkol naman sa mga bodyguard, kahit ang kanilang mga katawan ay hindi matagpuan kahit ang kanilang mga buto ay hindi naiwan. Kung hindi dahil sa babala ni Jade, kahit si Terence ay nauwi rin sa katulad ng iba, na kinakain ng mga uhaw sa dugong isda na ito. Siyempre, walang kung sa mundong ito, at kung hindi dahil kay Jade, hindi sana lalaban si Terence. 21. Kinakalkula ni Terence sa kanyang puso. Ito ang bilang ng mga wreckage na nakita niya sa kanyang pagpunta dito, na nangangahulugang hindi bababa sa 21 escort agencies ang naalis sa paglalayag na ito. At iyon lang ang nakita niya, Sentimo kung bibilangan niya ang mga hindi niya nakita, ang kabuoang bilang ay malapit sa 30. Ang mataas na antas ng pag-aalis ay nagpatindig ng balahibo. Napansin din ni Terence na mayroong ilang matataas na ranggo na mga numero sa mga labi, tulad ng numero 2. Nangangahulugan ito na kahit na ang isang tradisyonal na noble house tulad ng Shenpeng Escort House ay dumanas ng parehong kapalaran tulad ng iba pang mga escort house. Grabe delikadong kompetisyon, dapat walang makakumpleto nito ng normal. I wonder who designed it? Hindi naiwasang magtanong ni Terence. Labis siyang naantig sa puntong ito, hindi lamang sa mga pagkawasak ng barko na nakita niya sa daan, kundi pati na rin sa rutang tinahak niya. Kahit anong isipin niya, kakaiba. Ang pagiging komplikado at panganib ng rutang ito sa dagat ay higit pa sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Nang walang tulong ng babala ng Jade Pendant, aabutin ng hindi bababa sa isang buwan upang galugarin ang isang daanan ng paunti-unti, pabayaan ang isang kompetisyon. Kung hindi, kahit gaano karaming tao ang dumating, lahat sila ay mamamatay. Sa madaling salita, hindi ito lugar para sa isang kompetisyon. Bulong-bulong pa rin sa sarili si Terence nang bigla siyang lumiko. Sa hindi kalayuan, may narinig siyang tunog na kakaiba sa karaniwang alon. Sa pakikinig ng mabuti, malinaw na may barkong humaharurot sa unahan. Hindi maiwasan ni Terence na magulat sino itong taong nasa harapan niya. Mayroon talagang isang master na maaaring maglakbay sa dagat tulad nito. At sa paghusga mula sa bilis, hindi ito mabagal. Hindi makita ni Terence ang numero ng bangka sa kanyang harapan dahil sa hamog, at maging ang kanyang banal na sentido ay naharang, ngunit masasabi man lang niya na ito ay isang kalahok na bangka. Sino pa ba ang gugustuhing maglayag sa ganitong delikadong lugar? Habang nasa likuran si Terence, naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa taiman ng bangka ang presensya ni Terence. 4,427. Hindi niya maiwasang mabigla rin, mas higit pa kay Terence. Ano ang sitwasyon? Hindi kaya'y nangingisda siya ng mga handa? Nagulat at naghinala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Wang Baichao. Isa siya sa mga pinakatanyag na pirata sa malamig na lugar ng dagat ng demonyo, ngunit kalaunan ay nasakop siya ng walang hangganang dagat at naging escort ng 4 na ahensya ng SIS Escort. Isinasantabi ang lahat ng iba pa, talagang walang sino man sa mundo ang mas pamilyar sa malademonyong lugar ng dagat na malamig kaysa kay Basilio Wang. Kung tutuusin, dito siya ipinanganak at lumaki.
Pirata man siya noon o escort pagkatapos noon, pabalik-balik siya sa dagat. Talagang isa siyang ahas na nakaupo sa lupa at hindi ng ahas na gumalaw. Lalo na itong rutang dagat. Para sa kapakanan ng kompetisyong ito, espesyal na ginugol niya ang 2 buwan upang sukatin ito ng paunti-unti bago tuluyang mahanap ang pinakaligtas na ruta para pabalik-balik. Maliban sa kanyang sarili, walang ibang nakakaalam sa mundo. Dahil dito, lubos na kumpiyansa si Basilio sa kompetisyong ito. Ang lahat ng iba pang ahensya ng escort ay nabura, at ang isa lamang sailboat, na kumakatawan sa 4 na ahensya ng escort ng SIS, ang matagumpay na nakabalik. Ito ang kahilingang ibinigay sa kanya ng walang hangganang dagat. Sa simula, ang lahat ay napaka-smooth, at karamihan sa mga bangka na dapat tumaob ay tumaob na. Kaya lang, hindi inaasahan ni Basilio na sa oras na ito, talagang may lalabas para kagatin ang ginto. Si Basilio ay hindi naniniwala dito. Naabutan siya ng lalaking ito gamit ang sarili niyang lakas. Gaano man kahusay ang kanyang kakayahan sa paglalayag, imposibleng magawa niya ito. Ang tanging posibleng paliwanag ay sinundan ng taong ito ang rutang tinahak niya at kumukuha ng mga handa na gamit sa daan. Ito ang tanging paliwanag. Paano natin magagawa iyon? Kung hahayaan kong makabalik ang taong ito ng ligtas, hindi ba ako aalisin ng buhay ni Escort Chief Hai? Takot na takot si Basilio kaya't pinagpawisan siya ng malamig. Ang walang hangganang dagat ay maaaring isang bodyguard, ngunit pagdating sa paggawa ng mga bagay, siya ay higit na walang awa kaysa sa ibang pirata. Kung hindi siya masusupol ng ganoon kadali noon. Kahit na magkaroon ng 10 beses ang lakas ng loob ni Basilio, hindi siya maglalakas loob na bumalik at harapin ang walang hangganang galit ng dagat. Bagamat nagpasya na siyang alisin ang barko sa likuran niya, hindi naglakas loob si Basilio na kumilos ng padalos-dalos bago niya nalaman ang katotohanan. Sa lugar na ito, ang pagpatay ay hindi naman nangangailangan ng harapang labanan. Ang sea road na ito ay natural na isang malaking bitag ng kamatayan. Hanggat ito ay ginamit ng maayos, hindi banggitin ang pagpatay ng isang tao, kahit 10,000 tao ay papatayin ng walang pag-aalinlangan. Ang 2 sailboat, isa sa harap at isa sa likod, ay napanatili ang isang distansya na hindi masyadong malayo o masyadong malapit. Napanatili ito ng ilang sandali, ngunit kaagad pagkatapos, ang bangkano. Isa sa harap ay biglang nagbago ng landas, naglalakad sa isang malaking zihugis. Hindi ito sinasadya, ngunit ang bahura sa harapan ay siksik, at kung hindi sila maglalakad sa daang ito, hindi sila makatawid. Kasabay nito, sinasamantala rin ni Basilio ang pagkakataong ito para mas lalo pang maobserbahan ang mga galaw ng barko sa likuran niya. Mas mabuti kung hindi sila makahabol dahil tiyak na mamamatay sila sa bahura na ito. Kung maabyutin nila, ito ay magpapatunay na ang barko sa likod nila ay talagang pinupulot ang mga nakawan at nakatutok na ang mga mata sa kanya. Bagamat hindi niya alam kung anong klaseng kasanayan mayroon ang kabilang partido na nagbigay daan sa kanya na bantayan siya sa sea fog na ito na humaharang sa espiritual na pakiramdam ng mga magsasaka, talagang nagawa niya ito. Ilang sandali pa, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Basilio. Nakarinig ng tunog ng tubig, talagang sinusundan sila ng bangkang iyon. Ang lalaking ito ay talagang isang laki na pumili ng mga handa na gamit. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi kailanman naisip ni Basilio ang posibilidad na ang kabilang partido ay umaasa sa kanyang sariling lakas upang maglayag. Ito ay dahil sa kaalaman ng lahat, ang gayong posibilidad ay hindi umiiral, at walang mga exception. Hindi niya alam na may mga bagay sa mundo na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Ang galing ng lalaking ito. Kinagat ni Basilio ang kanyang mga labi at malamig na ngumuso. Kung ito ay isang normal na lugar ng dagat, hindi magkakaroon ng anumang kahirapan sa pagsunod sa isang barkong tulad nito. Gayunpaman, sa ilalim ng panghihimasok ng makapal na sea fog na ito, ang isa ay nakalakad sa napakalawak na pattern ng zigzag at hindi natapon. Ito ay isang pagsubok sa kakayahan ng isang tao. Kung hindi sapat ang karanasan ng isa, imposibleng gawin ito. Sa hitsura nito, napakahirap para kay Basilio na iwaksi ang barko sa likuran niya sa kanyang bilis na mag-isa. Kahit na alam niya ang ligtas na ruta, hindi siya naglakas loob na pataasin ang kanyang bilis. Masyadong mapanganib ang lugar na ito. Ang isang maliit na aksidente ay maaaring maging sanhi ng pag-crash ng barko at ang mga tao ay mamatay.
Walang nangahas na kunin ang panganib na ito. Gayunpaman, ang bibig ni Basilio ay agad na nagpakita ng isang masasamang ngiti. Dahil determinado kang sumunod sa likod at kunin ang handana, kaya mas mabuting sundan mo ako ng maigi. May idedagdag ako sa mix mo. Isa sa harap at isa sa likod, ang dalawang barko ay naglayag sa alon. Sa cockpit ng Sailboat 5, lalong naghihinala si Terence. Ligtas siyang lahat dahil sa Jade, ngunit ano ang sitwasyon sa barkong ito sa harapan? Hindi naman siguro may Jade pendant din yung kabilang party, diba? Ngunit ayon sa mga obserbasyon ni Terence, ang rutang pinili ng bangka, lalo na sa mga liko, ay mas makinis kaysa sa kanya. Maaari lamang siyang lumipat ng direksyon pagkatapos matanggap ang babala mula sa Jade pendant. Maraming beses, kung nagkamali siya ng adjustment, kailangan niyang mag-adjust ulit na naging sanhi ng sobrang baluktot at paninigas ng ruta. Gayunpaman, iba ang barko sa harap. Sa bawat oras, tumpak itong pumasok sa liko ng mas maaga. Parang alam nito ang ligtas na ruta. Ito ay makinis at natural. Mukhang itong tinatawag na absolutely fair, bodyguard agency event sa South Continent ay hindi pa rin maiiwasan ang ilang malilim na trick. Tumawa ng mapanokso si Terence. Hindi siya maniniwala kung may magsasabi sa kanya na hindi masyadong handa ang barkong ito. Kahit na may cheat ang kabilang partido, hindi nila ito magagawang natural. Sa ganitong paraan, gayunpaman, nailigtas nito si Terence ng maraming problema sa pagsunod sa barko. At least kapag natanggap niya ang babala ni Jade, hindi na siya magugulo gaya ng dati. Kailangan lang niyang makinig sa tunog ng tubig sa kanyang harapan, at makapaghanda na siya ng maaga. Ito ay mas madali. Hindi man lang naisip ni Terence na lampasan ang bangka sa harap niya, hindi na kailangan. Pagkatapos ng lahat, ang round na ito ay hindi batay sa ranggo, at hanggat maaari silang makabalik sa oras, makakakuha sila ng katumbas na bilang ng mga puntos. Hindi ito isang life and death competition. Pangalawa, ang rutang dagat na ito ay masyadong mapanganib kahit na binalaan siya ni Jade, hindi siya nang ahas na pumasok ng walang ingat, dahil ito ay magpapakamatay. Sa totoo lang, wala pa sa beginner level ang kanyang kakayahan sa paglalayag. Nakontrol lang niya ang isang barko at hindi siya ganap na bihasa. Kung makikipagkompetensya siya sa mga tunay na eksperto sa paglalayag na iyon, malamang na magkamali siya sa kanyang abalang schedule. Sa oras na iyon, kahit na ang babala ng Jade pendant ay hindi makakapagligtas sa kanya. Alam ni Terence na hindi siya gagawa ng anumang katangahan. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay ang makabalik ng ligtas pagkatapos maabot ang kritikal na punto. Ang lahat ng iba pang mga saloobin ay lumulutang na ulap lamang. Biglang tumunog ulit ang alarm ni Jade. Nakinig si Terence sa tunog ng bangka sa unahan at napagtanto na lumiliko ito sa kanan. 4,428. Hindi nagatubili si Terence at ginawa ang parehong pakanan. Malinaw na alam ng taong nasa harapan ang ligtas na ruta, at ang pagsunod sa kanya ay ang tamang pagpipilian. Ngunit pagkatapos, ang talukap ng mata ni Terence ay kumaibot, ang alarm ni Jade ay hindi humina pagkatapos niyang gumawa ng pakanan, ngunit ito ay naging mas matindi. Wala pa rin sa panganib. Nagulat si Terence. Hindi niya namamalayan na nakumpirma ang posisyon ng barko sa kanyang harapan at napagtanto na nasa kanan nga ito. Hindi na nangahas si Terence na mag-aksaya pa ng oras at agad na inikat ang barko sa kaliwa. Maya-maya ay tumigil na rin ang alarm ni Jade. Hindi kaya, nagkamali din ang kaharap. Nagulat si Terence. Sigurado siyang alam ng kaharap niya ang ligtas na ruta, kung hindi, hindi siya makakarating dito. Sa teorya, hanggat sinundan niya siya ng malapitan, hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Gayunpaman, kumpara sa babala ni Jade, pinili ni Terence na maniwala sa Jade nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay nagkamali, ngunit ang Jade ay hindi kailanman nagkamali. Ang hindi alam ni Terence ay hindi nagtagal pagkatapos niyang ipihit ang busog, biglang lumitaw ang isang higanteng whirlpool sa dagat pagkatapos dumaan ang barko sa unahan. Ang kaguluhan ay sapat na malakas upang kaladkarin ang anumang bangka, at ang barko ay mawawasak at ang mga tao ay mamamatay. Isang dambuhalang barko lang na parang treasure ship ang makakadaan dito ng maayos. Kung hindi iikot ni Terence ang barko sa oras at patuloy na sinusundan sila, siya ay nasa matinding problema.
Kahit na sa lakas ni Terence, hindi siya makakaligtas. Hehe, titignan ko kung paano ka mamatay this time. Narinig ni Basilio ang tunog ng magulong whirlpool sa hindi kalayuan sa kanyang likuran at tumawa ng malakas sa barkono. Isa. Hindi na kailangang tingnan ang sitwasyong ito. Kahit na ang Diyos ng langit ay sumusunod sa likuran, tiyak na mamamatay siya. Hindi tulad ng mga nakalubog na bahura na malinaw na umiiral, ang pagkakaroon ng mga whirlpool ay isang sakit ng ulo para sa sinumang may karanasan na Voyager dahil hindi sila sigurado. Hindi nila alam kung kailan o saan ito lilito, ngunit kapag nangyari ito ay magiging isang mapang wasak na sakuna. Karaniwan, ang anumang karaniwang bangka na nadrag sa whirlpool ay mapupunta sa parehong miserableng dulo. Bilang tyrant ng lupain, alam ni Basilio ang lahat tungkol sa Devil Cold Sea region tulad ng likod ng kanyang kamay, lalo na ang pamamahagi ng mga nakalubog na bahura sa rehiyon ng dagat. Gayunpaman, kahit siya ay hindi mahuhulaan kung kailan at saan lilito ang whirlpool. Gayunpaman, ang whirlpool dito ay isang exception. Ito ay hindi ordinaryong whirlpool, ngunit isang maalamat na pain na whirlpool. Walang ganoong bagay bilang isang pain whirlpool sa ibang mga lugar maliban sa South Continent Sea area. Ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sa unang tingin, ito ay napaka-magical, ngunit sa katunayan, ito ay dahil ang South Continent Sea area ay makapal na natatakpan ng mga nakalubog na reef at ilang mga espesyal na terrain. Ito ay natural na nabuo at maaaring ituring na isang bihirang natural na kababalaghan. Sinasabing sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pain vortex ay nakatago sa ilalim ng dagat at kalmado tulad ng tubig. Hindi ito nakikita o nararamdaman ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kapag dumaan ang isang barko, magiging sanhi ito ng pag-alon ng tubig. Para bang may inihagis na pain, agad nalilito ang nakatagong invisible na malaking puyo ng tubig at lalamunin ang mga barkong dumadaan. Ito ang maalamat na vortex ng pain. Ang pagkakaroon ng bait vortex ay hindi nakakapinsala sa unang barkong dumaan, ngunit ito ay isang mapang wasak na sakuna sa mga barkong sumusunod sa likuran. Maraming exploration fleets sa South Continent ang makakaligtas sa lahat ng uri ng panganib, ngunit napatay sila ng bait vortex. Hindi ito maaaring makatulong. Kapag nagising ang puyo ng pain, lalabas ito ng napakabilis at biglaan. Ang mga barkong sumusunod sa likod ay madalas na umaasa ng husto sa inertia ng nangungunang barko at hindi makapag-react sa oras. Kahit na gawin nila, huli na ang lahat. Ito ang bitag ng kamatayan na inihanda ni Basilio para kay Terence. Kung iwasan lang ang mga bahura sa unahan, maaari siyang lumiko sa kaliwa o kanan. Karaniwan, kumaliwa siya upang maiwasang matrigger ang bitag, ngunit sa pagkakataong ito, pinili niyang kumanan. Wala namang problema ngayon. 32 escort agencies, 31 barko ang nawasak at namatay ang mga tao. Ako lang naman ang nakabalik ng ligtas. Hindi na ako masisisi ng escort chief high, di ba? Buong pagmamalaki ni Basilio ang isang maliit na himig. Ang lakas ng 4 na SIS escort agency ay pangalawa sa 32 escort agencies. Bilang karagdagan sa mga puntos na nakuha nila mula sa ikalawang paglalakbay, ang iba pang 4 na malalaking ahensya ng escort, kabilang ang iba pang 4, ay tiyak na malayo sa likuran. Ito ay kasing dali ng pagkuha ng unang lugar sa kompetisyon. Gayunpaman, bago pa man matapos ni Basilio ang kanyang kanta, sa hindi kalayuan sa kaliwa, isang bangka ang biglang tumagilid. Sa sobrang lapit nila muntik na silang mabangga. Isang malaking, 5, sa layag ang malinaw na naaninag sa mga mata ni Basilio. F***. Ito ang barko ng Kishan Escort Agency. Laking gulat ni Basilio na halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Suray-suray siya at bumagsak sa deck na may gulat na ekspresyon sa mukha na para bang nakakita ng multo. This can't be a ghost ship, right? Siyempre, mahuhulaan niya na ang sailboat, no? 5 ng Kishan Escort Agency na ito ay tiyak ang sumusunod sa kanya ngayon lang. Gayunpaman, ang problema ay, hindi ba ang taong ito ay nilamon ng pain vortex? Bakit bigla itong sumulpat sa gilid at naunahan pa ako ng walang dahilan? Napakamot ng ulo, binigyan ni Basilio ang sarili ng 2 malakas na sampal bago halos nagising sa gulat.
Muli siyang tumayo at pinaandar ang barko habang nakatingin sa sailboat no. 5 sa kanyang harapan na may nagbabagang ngipin. F***, what the hell is this guy doing? He can actually come from the left. Kahit swerte siya, hindi ito ang dapat niyang gawin. Hindi kaya alam niya rin ang ligtas na ruta. Matapos itong pag-isipang mabuti, mabilis na binawi ni Basilio ang hula na ito. Ang kompetisyon na ito ay isang bagay na ginawa ng 4 na sis escort agency sa huling minuto. Ang ibang escort agencies ay hindi makapaghanda para dito. Bukod dito, si Basilio lamang ang sumusubok sa rutang ito sa dagat. Nasa isip lang niya ang ligtas na ruta. Kahit ang walang hangganang dagat ay hindi alam ang tungkol dito, pati na ang iba. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay nakarating sa isang mapahamak na conclusion si Basilio. Napakaswerte talaga ng taong ito mula sa Kishan Escort Agency. Hindi niya magawang sundan ang mga ito sa paligid ng Bait Whirlpool area kanina, ngunit hindi sinasadyang nakatakas siya at napalingon mula sa kaliwa. Kahit anong swerte mo, talagang naglakas loob kang tumakbo sa harapan ko. Huwag mo akong subukang lokohin, papatayin lang kita. Agad naging malupit si Basilio. Huwag kalimutan na siya ay isang pirata. Ang una niyang reaksyon nang makita niya ang iba pang mga barko sa dagat ay tiyak na hindi batiin ang mga ito sa isang palakaibigang paraan, ngunit ang pag-iisip ng mga paraan upang malubog ang mga ito. Is 4,429. Bang! Bang! Biglang inayos ng sailboat no. Isa ang direksyon nito at bumilis, diretsyong bumagsak sa gilid ng sailboat no. 5. Mukhang papatayin nito ang sarili kung hindi nito mapapatay. Maaaring hindi siya magaling sa ibang aspeto, ngunit pagdating sa pagbagsak sa mga barko, tiyak na nasa tuktok ang pamantayan ni Basilio. Dati siyang nasa ganitong linya ng trabaho. Not to mention when he was a pirate, even when he joined the Forces Escort Agency as an escort, ilang beses na niyang itinumba ang mga barko ng ibang tao. Buti na lang pirates ang mga nataman niya. Hindi napigilan ni Terence ang kanyang sarili, at halos magdusa siya ng malaking pagkawala. Sa kabutihang palad, binigyan siya ng Jade ng napapanahong babala, at nagawa niyang ayusin ang posisyon ng barko sa huling sandali. Kung hindi, sa momentum ng kalaban, kung ang barko ay tatamaan sa gilid, ito ay nawasak, o hindi bababa sa tumaob. Gayunpaman, ang bangka ni Terence ay itinulak sa ligtas na ruta at halos tumama sa isang bahura sa hindi kalayuan. Sa bahagyang kalawang nakasanayan sa pagmamaneho ni Terence, bihirang bagay na para sa kanya na ma-stabilize ang direksyon sa sitwasyong ito. Gayunpaman, hindi binalak ni Basilio na palayain siya ng ganoon kadali. Kung hindi siya nagtagumpay minsan, susubukan niyang muli. Kung nabigo siya ng 2 beses, susubukan niyang muli ng 3 beses. Sa kanilang mga posisyon, ang panig ni Basilio ay may ganap na kalamangan, at si Terence, na nasa unahan, ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Bang! Bang! Muling yumanig ang barko. Dahil ito ay inihanda ng maaga, ito ay hindi bilang hindi handa tulad ng dati, ngunit ito ay hindi mas mahusay. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Ang mga mata ni Terence ay kumikislap na may layuning pumatay. Kung ibang tao ang nasa posisyon niya, ang tanging magagawa nila ay pabilisin at palayasin ang kalaban, ngunit ito ay isang ganap na hindi pamilyar at mapanganib na sea road. Ito ay pagpapakamatay upang mapabilis ng hindi iniisip ang tungkol sa gastos. Sa katunayan, ito mismo ang iniisip ni Basilio sa sandaling ito. Sa kanyang mga mata, may 2 pagpipilian para sa no. 5 sailboat. Either ito ay lulubog sa kanya, o ito ay bibilas upang mapupuksa siya. Kahit alin man iyon, mahirap pa ring takasan ang kamatayan. Ang hindi niya alam ay mayroon talagang pangatlong opsyon si Terence tumalon sa barko at patayin siya. Para kay Terence, ang pagpatay ng gininto angkor ay isang piraso ng cake. Matapos siyang patayin, kung maayos ang kanyang bangkang panglayag, babalik siya sa ika-5 bangka at ipagpapatuloy ang kompetisyon. Kung may nangyari, babalik na lang siya sa sailboat 1. Ang kompetisyon ay nakasalalay sa tao, hindi sa bangka. Hanggat ligtas na nakabalik si Terence, makakakuha pa rin ng puntos ang Kishan Escort Agency.
Tuwang-tuwa pa rin si Basilio, iniisip na pinilit niya si Terence sa dead end. Hindi niya alam na siya pala ang nakatayo sa harap ng pintuan ng kamatayan. Sa sandaling gumawa ng hakbang si Terence, kailangan niyang magulat sa hari ng impyerno. Puno ng kumpiyansa, agad na inilunsad ni Basilio ang ikatlong banggaan. Akmang tatamaan na niya ang target, nadiskubre niyang biglang nag-iba ng direksyon ang layag ng sailboat no. Gusto mong tumakbo. Ang mga talukap ng mata ni Basilio ay kumaibot, at hindi niya namamalaya na gusto niyang habulin. Gayunpaman, bigla siyang nabigla. Ayon sa ligtas na ruta na nakita niya noon, kailangan niyang kumaliwa. Hindi naman ganap na imposibleng pumunta sa kanan, ngunit noong nag-scout siya kanina, mahirap dumaan kahit maliit na bangka, lalo pa ang isang malaking bangkang tulad nito. Walang posibilidad na makapasa ng ligtas. Sa kabaligtaran, ito ay mas makinis na pumunta sa kaliwa. Dahil mamamatay ka pa rin, hahayaan kita at hahayaan kitang mamatay ng mag-isa. Nanghihinayang nagmura si Basilio habang iniikot niya ang barko sa kaliwa. Hindi niya kayang lunurin si Terence sa sarili niyang buhay, di ba? Naisip niya ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Terence at nagham ng kaunting himig, at maganda na naman ang kanyang kalooban, ngunit hindi nagtagal, nakita niya ang balangkas ng isang maliit na bangka sa kanyang harapan. Unti-unting naging malinaw sa fog ng dagat, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Ang tonelada ng barkong ito ay napakaliit. Ito ay halos wala pang 1/10 bahagi ng bangka ni Basilio. 5 tao lang ang kayang upuan nito. Kung isa itong head-on confrontation, maaaring durugin ito ni Basilio. Gayunpaman, kahit na si Basilio ay may 100 lakas ng loob, tiyak na hindi siya maglalakas loob na gawin iyon. Pamilyar na pamilyar siya sa bandilang itim na kalansay na nakasabit sa bangka. Sila ay mga pirata. Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, magkakaroon ng random na lokasyon sa ruta ng karagatan kung saan ilalagay ang pirates sa pamamagitan ng pag-airdrop ng kanilang mga lumilipad na espiritual na hayop. Dahil random na pinaghalo ang mga coordinate na ibinigay ng 5 judges, kahit ang 4 na SIS escort agency ay walang paraan para mahulaan ito noon pa man. Para kay Basilio, ito lang ang hindi alam na salik. Sinong mag-aakalang kahit matapos ang mesensinang paghahanda ay makakaharap pa rin nila ang mga pirata? Ang tao ay nagmumungkahi, ang Diyos ang nagtatakda. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Nang hindi na hinintay na mag-react pa si Basilio, agresibo nang naningil ang mga itinalagang pirates doon. Agad na nagdilim ang paningin ni Basilio, at sa sobrang galit niya ay iniluwa niya ang isang malaking subo ng dugo. Ito ay dahil bigla niyang naalala na ang sailboat no. 5 ay biglang lumiko sa kanan. Sa lubhang mapanganib na rutang dagat na ito, kahit na gusto ng isa na tumakas, imposibleng padalos-dalos na lumiko. Sa hitsura nito, hindi ito kasing simple ng isang aso na tumatalon sa pader sa desperasyon, ngunit sa halip ay may mas malalim na kahulugan. Bagamat siya ay isang Golden Core stage expert, hindi kailanman naniwala si Basilio na mayroon talagang isang tao sa mundo na maaaring mahulaan ang hinaharap. Naramdaman niya na lahat ito ay pinalaki ng mga tao, ngunit ngayon, sa wakas ay pinaniwalaan niya ito, ngunit huli na. Sa Mulling Dock, inaabangan ng lahat. Bagamat walang gaanong pag-asa ang mga namamahala sa mga ahensya ng escort, mayroon pa rin silang kislap na pag-asa. Kahit na ang mga taong pinadala ay mga matatanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan, paano kung sila ay mapalad? Mabuti naman para sa iba dahil hindi sila masyadong kabahan kung iisipin nilang maswerte sila. Gayunpaman, talagang nababalisa si Wenhan. Kinailangan niyang bantayan ang kalayuan kung may mga barkong babalik. Paminsan-minsan, kailangan niyang suriin kung gaano karaming insenso ang nasunog. Kasabay nito, kinailangan niyang suriin ang mother array ng jade plate para makita kung ligtas at maayos ang number 5 jade plate. Hindi sapat ang isang pares ng mata. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, ang huling pag-asa sa mga pinuno ng mga ahensya ng escort ay ganap na nabasag. Ang sitwasyon sa pangunahing pagbuo ng mga plato ng jade ay pare-pareho. May kabuuang 32 plato ng jade, at sunod-sunod na nabasag ang mga ito.
Wala pang kalahating oras ng insenso, 30 sa 32 plato ng jade ang nabasag. Sa loob lamang ng kalahating panahon ng insenso, halos lahat sila ay nabura na. Ang napakataas na rate ng kamatayan ay tunay na nakakataas ng buhok. Ang mga bodyguard mula sa iba't ibang escort agencies na nagbabantay sa pantalan ay hindi maiwasang lihim na matuwa. Buti na lang at hindi sila nakahabol ngayon lang. 4,430. Kung hindi, nabaon na siya sa tiyan ng isda. Natakot si Wenhan nang marinig ang tunog ng mga tabletang jade na nabasag. Matagal siyang nagpumiglas bago siya naglakas loob na tumingin sa kanila. Gaano man kalakas ang kanyang mental na katatagan, hindi niya kayang tiisin ang gayong paghihirap. Buti na lang at ligtas at maayos ang number 5 jade plate. Sa 32 jade plates, 2 pendants na lang ang natitira. Ang isa ay number 1 at ang isa ay number 5. Puno ng kumpiyansa ang person in charge ng 4 na sis escort agency mula sa simula hanggang sa huli. Hindi man lang niya tiningnan ang mother formation ng jade token. Parang itinalaga na sa bato ang kinalabasan. Bahagyang gama ng pakiramdam ni Wenhan nang makita niya ito. Mukhang tama ang pinili niya. Hindi kailanman gagawin ni Terence Ford ang anumang bagay na hindi siya kumpiyansa. Dahil naglakas loob siyang pumunta, nangangahulugan ito na 100% siya ay may tiwala. Ang sitwasyon ng pagkakabuo ng ina ng Jade Token ay patunay nito. Ngunit gayunpaman, bago niya nakitang ligtas na nakabalik si Terence, hindi pa rin naglakas loob na magpahinga si Wenhan. Kabadong nagdadasal pa rin siya sa kanyang puso, umaasang walang anumang aksidente. Ang tagal ng pagsunog ng insenso ay hindi masyadong mahaba, ngunit hindi rin ito maikli. Ayon sa mga alituntunin ng kompetisyon, kung ang isa ay makakabalik sa loob ng oras na kinailangan ng pagsunog ng insenso, makakakuha sila ng pinakamataas na marka na 200 puntos. Gayunpaman, ito ay sa teorya lamang. Napakaraming escort agency sa unang round, at napakaraming buhay ang nawala. Sa huli, ang 4 na sis escort agency lamang ang nakakuha ng higit sa 100 puntos. Paano magiging napakadaling makuha ang mga puntos? Sa makatuwid, ang mataas na marka ng 200 puntos ay mukhang maganda, ngunit ito ay talagang isang dekorasyon lamang sa hangin. Karaniwan, walang makakarating dito. Bagamat wala sa kanila ang personal na pumunta upang makipagkompetensya sa ruta ng dagat, dahil nakuha nila ito sa pagtitipon ng mga eksperto, natural nilang maiisip na ang rutang ito sa dagat ay tiyak na hindi simple. Ang halos kabuoang rate ng pagkamatay ay ang pinakamahusay na ebidensya. Bukod dito, 40 ang ikot na biyahe. Paanong madaling magmadali pabalik sa oras na kailangan ng insenso upang masunog? Hindi iisipin ng sino mang may common sense na may makakabalik sa isang joystick, lalo na ngayong 2 na lang sa 32 bodyguard na ahensya ang natitira. Napakabihirang na para sa isang tao na bumalik sa 3 joysticks time, pabayaan ang isang joysticks time. May darating na barko. Nang makitang malapit ng masunog ang unang patpat ng insenso, may biglang sumigaw sa oras na ito. Biglang nagkagulo sa pantalan. Lahat ay nakatayo sa kanilang mga tiptoes at tumangala. Ang mga eksperto ay biglang bumuka ang kanilang mga bibig sa pagtataka at nagtinginan sa isa't isa. Hindi naman pwedeng barko galing ibang bansa, di ba? Hindi napigilan ng isang tao ang pag-ungol sa pagdududa. Maraming mga tao sa gilid ay agad na sumang-ayon at nag-echo. Para sa kapakanan ng kompetisyon, bagamat pansamantalang selyado ang pantalan, hindi nito lubos na mapipigilan ang mga dayuhang barko sa pagpasok sa daungan. Kaya hindi nakakaiba kung ito ay isang banyagang barko. Gayunpaman, habang palapit ng palapit ang bangka, ang balangkas ng bangka ay naging mas malinaw at mas malinaw. Ang mga tao ay sumuko sa haka-haka na ito dahil ang bangka ay malinaw na ang karaniwang bangka na ginamit sa kompetisyon. Hehe, Basilio, bumuti ang batang ito. Ang walang hangganang dagat at ang iba pang 4 na hukom ay magkasamang nakaupo. Nang makita niya ito, hindi niya maiwasang magulat. Sa nakaraang pagsasanay, ang pinakamagandang resulta ni Basilio ay ang halaga ng oras ng 2 insenso.
Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, maaari siyang makakuha ng 100 puntos. Hindi niya akalain na ganito pala ang sorpresa ng batang ito. Nakakuha siya ng 100 puntos ng walang dahilan. Congratulations, congratulations. Parang ang apat na sis escort agency na naman ang kukuha ng top spot this year. Sa gilid, si Buffen at ang iba ay kinulong ang kanilang mga kamay at binati ang walang hangganang dagat. Pakiramdam nila ay walang magawa sa kanilang mga puso. Naging dahilan ito upang makakuha ng dagdag na 200 puntos ang apat na sis escort agency. Ang kanilang sariling mga ahensya ng escort ay talagang walang pagkakataon. Hindi ito maaaring makatulong. Ang sitwasyong ito ay inaasahan na sa panahon ng kompetisyon. Bilang isa sa 5 pangunahing ahensya ng escort, hindi natitinag ang posisyon ng apat na sis escort agency bilang overlord. Sa makapangyarihang foundation nito, makokontrol nito ang resulta ng kompetisyon sa isang malaking lawak. Sa harap ng mga pag-atake ng carrot at stick nito, lahat ay walang pagpipilian kundi yumoko. Hindi. Magsisimula pa lang ang conference. Masyado pang maaga para sabihin ang lahat ng ito. Nag-i-initiative lang kami. Maaaring magpa ang lahat. Tawa ng tawa ang walang hangganang dagat, tinanggap ang pagbati ng lahat. Sinadya man o hindi, tila nakalimutan ng lahat ang isang bagay. Ang numero 1 mula sa apat na sis escort agency ay hindi lamang ang kalahok na nabubuhay pa. Ang number 5 mula sa Kishan escort agency ay buhay din. Nang marinig ang walang hangganang dagat at ang iba pa ay pinupuri ang isa't isa, hindi mapigilan ni Ming Yuan na sampain sila dahil sa pagiging mapagkunwari. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Pagkatapos ng lahat, kahit siya ay hindi naniniwala na ang taong babalik sa oras na ito ay si Terence Ford mula sa kanyang sariling bodyguard agency. Sige, hindi madali ang round ng kompetisyon na ito. Bilang mga hurado, sa palagay ko ay dapat tayong pumunta at tanggapin ang nanalo. Ano ang iniisip ng lahat? Biglang bumangon ang walang hangganang dagat. Malinaw ang kanyang intensyon. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para purihin ang mga nanalo. Sa madaling salita, gusto niyang magkaroon ng limelight ang apat na ahensya ng sis escort. Si Buffen at ang iba ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Sa kanilang mga puso, sila ay puno ng kahalayan. Gayunpaman, sa ibabaw, hindi nila gustong gawing mahirap ang mga bagay para sa walang hangganang dagat at sa apat na ahensya ng bodyguard ng sis para sa isang maliit na bagay. Dahil hiniling ito ng kabilang partido, kukurutin lang nila ang kanilang mga ilong at tutulungan siyang bumalik. Agad namang pumunta sa unahan ng pantalan ang mga pinuno ng 5 escort agencies at hinintay na makadaong ang bangka. Biglang nagkaroon ng sensasyon sa kanilang paligid. Ang ganitong uri ng paggamot ay hindi pa nagagawa. Ang 5 taong ito ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng mundo ng escort agency sa buong South Continent. Number 5. Number 5 na. May biglang sumigaw sa crowd, tapos parami ng parami ang nakakita ng number sa sailboat. Ang bawat isa sa kanila ay labis na nagulat at nagsimulang mag-usap. Ang walang hangganang dagat ay orihinal na puno ng pagmamalaki, ngunit nang makita niya ang numero, ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Ang kanyang mukha ay agad na lumubog na parang ilalim ng isang kaldero, at hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Sa kabilang banda, si Ming Yuan, Wen Han, at ang buong Kishan Escort Agency ay tuwang-tuwa at nagsaya. Dumaong ang bangka, at tumalon si Terence. Tiningnan niya ang unang insenso na hindi pa ganap na nasusunog, at pagkatapos ay sa walang hangganang dagat at ang iba pang humaharang sa kanya ng kakaibang ekspresyon. Lumingon siya kina Ming Yuan at Wen Han at ngumiti. Mabuti na lang at hindi ako nabigo sa aking misyon. Sa katunayan, kung hindi dahil sa huling bahagi ng ruta ng dagat na puno ng mga nakatagong bahura at napakahirap lakarin, mas mabilis sana siyang nakabalik. Gayunpaman, walang pagkakaiba ngayon. Sa anumang kaso, ito ang oras na kailangan ng isang insenso upang masunog, at ang mga punto ay pareho. Sobrang galing. Sobrang galing. Tuwang-tuwa si Wen Han at ang iba pa kaya binuhat nila si Terence sa lugar, sumisigaw at tumatalon, tuwang-tuwa at nasasabik. Mukhang kailangan kitang batiin, Chief Escort Chi.
Talagang hindi ka inaasahan at hindi pangkaraniwan. Si Buffen at ang iba ay natigilan saglit, pagkatapos ay bumaling kay Ming Yuan at kinulong ang kanilang mga kamay. Sabay-sabay silang napatingin sa walang hangganang dagat upang makita kung ano ang magiging reaksyon niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.